Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 66. Lumang Tipan, Leviticus 15, Leviticus 16. Kinausap ni Yahweh sina Moises at Aaron, sinabing, kausapin ang mga mamamayan ng Israel, at sabihin sa kanila, kapag sino mang lalaki na nagkaroon ng isang likidong may impeksyon na lumabas sa kanyang katawan, siya ay nagiging marumi. Ang kanyang karumihan ay dahil sa likidong mayroong impeksyon na ito. Kahit ang kanyang katawan ay dinadaluyan ng likido, o tumigil na, ito ay marumi. Bawat higa na kanyang hinigan ay magiging marumi, at lahat ng bagay na kanyang inupuan ay magiging marumi. Sino man ang humawak sa kanyang higaan ay dapat niyang labhan ang kanyang mga damit at paliguan ang kanyang sarili ng tubig, at maging marumi hanggang gabi. Sino man ang umupo sa anumang bagay na inuupuan ng lalaking dinadaluyan ng likidong mayroong impeksyon, dapat labhan ng taong iyon ang kanyang mga damit at paliguan ang kanyang sarili ng tubig, at siya ay magiging marumi hanggang gabi. At sino mang humawak sa katawan ng isang may tumutulong likidong may impeksyon ay dapat niyang labhan ang kanyang mga damit at paliguan ang kanyang sarili ng tubig, at maging marumi hanggang gabi. Kapag ang taong mayroong tumutulong likido ay dumura sa sinumang malinis, kung gayon dapat labhan ng taong iyon ang kanyang mga damit at paliguan ang kanyang sarili ng tubig, at siya ay magiging marumi hanggang gabi. Alinmang upuan sa likod ng kabayo na sinakyan ng mayroong isang daloy ay magiging marumi. Ang sinumang humawak sa anumang bagay na napasa ilalim ng taong iyon ay magiging marumi hanggang gabi, at sino mang magdala ng mga bagay na iyon ay dapat niyang labhan ang kanyang mga damit at paliguan ang kanyang sarili ng tubig, siya ay magiging marumi hanggang gabi. Ang sino man na nagkaroon ng ganoong tulo ay humawak na hindi muna niya hinugasan ang kanyang mga kamay ng tubig, dapat labahan ng taong hinawakan ang kanyang mga damit at paliguan ang kanyang sarili ng tubig at siya ay magiging marumi hanggang gabi. Anumang palayok na luwad na hinawakan ng may tulo na likido ay dapat basagin, at dapat hugasan ng tubig ang bawat sisidlang kahoy. Kapag siya na nagkatulo ay nilinis na mula sa kanyang tulo, kung gayon ay dapat siyang bumilang ng 7 araw para sa kanyang paglilinis, pagkatapos dapat niyang labhan ang kanyang mga damit at paliguan ang kanyang sarili ng umaagos na tubig. Pagkatapos siya ay magiging malinis. Sa ika-8 araw dapat siyang kumuha ng 2 kalapati o 2 bato-batwa at dapat siyang pumunta kay Yahweh sa pasukan ng tolda ng pagpupulong, doon ay dapat niyang ibigay ang mga ibon sa pari. Dapat ihandog ng pari ang mga ito, ang isa bilang handog para sa kasalanan at ang isa bilang handog na susunugin, at ang pari ang dapat gumawa ng pambayad ng kasalanan sa harap ni Yahweh para sa kanyang tulo. Kung ang similya ng sinumang lalaki ay kusang lumabas mula sa kanya, sa gayon ay dapat niyang paliguan ang kanyang buong katawan sa tubig, siya ay magiging marumi hanggang gabi. Dapat malaban ng tubig ang bawat kasuutan o balat ng hayop na nagkaroon ng similya, ito ay magiging marumi hanggang gabi. At kapag ang isang babae at isang lalaki ay nagsiping at nagkaroon ng paglilipat ng similya sa babae, dapat paliguan nila pareho ang kanilang mga sarili ng tubig, sila ay magiging marumi hanggang gabi. Kapag dinudugo ang isang babae, magpapatuloy ang kanyang karumihan ng 7 araw, at sino mang gumalaw sa kanya ay magiging marumi hanggang gabi. Bawat bagay na kanyang hinigan sa loob ng kanyang kabuuan ng dalaw ay magiging marumi, lahat ng bagay na kanyang inupuan ay magiging marumi din. Sino mang humawak ng kanyang higaan ay dapat labhan ang kanyang mga damit at paliguan ang kanyang sarili sa tubig, magiging marumi hanggang gabi ang taong iyon. Sino mang makahawak sa anumang bagay na kanyang inupuan ay dapat niyang labhan ang kanyang mga damit at paliguan ang kanyang sarili ng tubig, ang taong iyon ay magiging marumi hanggang gabi. Kahit ito ay sa higaan o sa alinmang bagay na kanyang inupuan, kung hawakan niya ito, ang taong iyon ay magiging marumi hanggang gabi. Kung sino mang lalaki ang sumiping sa kanya, at kung ang kanyang maruming daloy ay mapasayad sa kanya, magiging marumi siya ng 7 araw. Bawat higaan na kanyang hinigan ay magiging marumi. Kung ang isang babae ay nagkaroon ng pagdurugo ng maraming araw na hindi sa panahon ng kanyang kabuuan ng dalaw, o kapag siya ay mayroong siyang pagdurugo na lagpas pa sa kanyang kabuuan ng dalaw, sa panahon ng mga araw ng pag-agos ng kanyang karumihan,
siya ay parang nasa panahon ng kanyang kabuuan ng dalaw. Siya ay marumi. Ang bawat higa na kanyang hinigan sa panahon ng kanyang pagdurugo ay magiging kagaya ng higa na kanyang hinigan sa panahon ng kanyang kabuuan ng dalaw para sa kanya, at bawat bagay na kanyang inupuan ay magiging marumi, tulad ng karumihan ng kanyang kabuuan ng dalaw. At sino mang gumalaw ng alinmang mga bagay na iyon ay magiging marumi, dapat niyang labhan ang kanyang mga damit at paliguan ang kanyang sarili ng tubig, at siya ay magiging marumi hanggang gabi. Pero kung siya ay nalinisan mula sa kanyang pagdurugo, kung gayon siya ay magbilang ng 7 araw at pagkatapos nito siya ay magiging malinis. Sa ika-8 araw ay kukuha siya ng 2 kalapati o 2 bato-bato at dadalhin ang mga ito sa pari sa pasukan ng tolda ng pagpupulong. Iaalay ng pari ang 1 ibon bilang handog para sa kasalanan at ang 1 bilang handog na susunugin, at siya ay gagawa ng pambayad para sa kanyang kasalanan sa harap ni Yahweh para sa maruming pag-agos ng dugo. Ganito dapat kung paano ninyo ihiwalay ang mga taong Israelita mula sa kanilang karumihan, nang sa gayon ay hindi sila mamatay sanhi ng kanilang karumihan, sa pamamagitan ng pagdungis ng aking tabernakulo, kung saan ako nanirahan sa piling nila. Ito ang mga alituntunin para sa sinumang mayroong tulo ng likido, para sa sinumang lalaki na nilalabasan ng kanyang similya at nagdulot sa kanyang maging marumi, para sa sinumang babaeng mayroong kabuuan ng dalaw, para sa sinumang nilalabasan ng likido, kahit pa lalaki o babae, at para sa sinumang lalaki na sumiping sa maruming babae. Nakipag-usap si Yahweh kay Moises, pagkatapos ito ng kamatayan ng 2 anak na lalaki ni Aaron, kung saan lumapit sila kay Yahweh at namatay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kausapin mo si Aaron na iyong kapatid at sabihin na huwag siyang pumunta kahit anong oras patungo sa loob ng pinakabanal na lugar sa loob ng kurtina, sa harapan ng takip na luklukan ng awa na nasa kaban. Kapag ginawa niya, mamamatay siya, sapagkat magpapakita ako sa ulap sa ibabaw ng takip ng luklukan ng awa. Kaya ganito dapat pumunta si Aaron sa loob ng pinakabanal na lugar. Dapat siyang pumasok na may 1 batang toro bilang 1 handog para sa kasalanan at 1 lalaking tupa bilang 1 handog na susunugin. Dapat siyang magsuot ng banal na linong tanika, at dapat siyang magsuot ng linong mga damit pangloob sa kanyang sarili, at dapat siyang magsuot ng linong sintas sa baywang at linong turbanti. Ito ay mga banal na damit. Dapat niyang paliguan ang kanyang katawan sa tubig at damitan ang kanyang sarili ng mga damit na ito. Dapat siyang kumuha mula sa kapulungan ng mga tao ng Israel ng 2 lalaking kambing bilang 1 handog para sa kasalanan at 1 lalaking tupa bilang 1 handog na susunugin. Sa gayon ay dapat ipakita ni Aaron ang toro bilang handog para sa kasalanan, kung saan maging para sa kanya, sa pambayad ng kasalanan para sa kanya at sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay dapat niyang kunin ang 2 kambing at ilagay sila sa harapan ni Yahweh sa pasukan ng tolda ng pagpupulong. Pagkatapos ay dapat magpalabunutan si Aaron para sa 2 kambing, ang 1 mabubunot para kay Yahweh, at ang ibang mabubunot ay para sa hantungan ng sisi. Dapat iharap ni Aaron ang kambing kung saan nahulog ang palabunutan para kay Yahweh, at ihandog ang kambing bilang 1 handog para sa kasalanan. Subalit ang kambing na kung saan tumapat ang palabunutan ay dapat dalhing buhay kay Yahweh, upang gawing pambayad sa kasalanan sa pamamagitan ng pagpapadala nito palayo bilang 1 hantungan ng sisi patungong ilang. Kung ganoon dapat iharap ni Aaron ang toro para sa handog para sa kasalanan, na kung alin ay magiging para sa kanyang sarili. Dapat siyang gumawa ng pambayad sa kasalanan para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, kung gayon dapat niyang patayin ang toro bilang 1 handog para sa kasalanan para sa kanyang sarili. Dapat kumuha si Aaron ng 1 sensaryo na puno ng mga uling na may apoy mula sa altar sa harapan ni Yahweh, na puno ng giniling na pinong-pinong mabangong insenso ang mga kamay niya, at dadalhin ang mga bagay na ito sa loob ng kurtina. Dapat niyang ilagay doon ang insenso sa ibabaw ng apoy sa harapan ni Yahweh upang maaaring tumakip ang ulap mula sa insenso sa luklukan ng awa sa ibabaw ng tipan ng mga batas. Dapat niya itong gawin upang hindi siya mamatay.
Pagkatapos dapat siyang kumuha ng konting dugo ng toro at iwisik ito gamit ang kanyang daliri sa harapan ng takip ng luklukan ng awa. Dapat niyang iwisik ang konting dugo gamit ang kanyang daliri ng 7 beses sa harapan ng takip ng luklukan ng awa. Pagkatapos ay dapat niyang patayin ang kambing para sa handog para sa kasalanan na para sa mga tao at dalhin ang dugo nito sa loob ng kurtina. Doon dapat niyang gawin sa dugo katulad ng ginawa niya sa dugo ng toro, dapat niya itong iwisik sa takip ng luklukan ng awa at sa harapan ng takip ng luklukan ng awa. Dapat gumawa siya ng pambayad kasalanan para sa banal na lugar dahil sa maruming mga gawain ng mga tao ng Israel, at dahil sa kanilang paghihimagsik at lahat ng kanilang mga kasalanan. Dapat din niyang gawin ito para sa tolda ng pagpupulong, kung saan namumuhay si Yahweh sa kanilang kalagitnaan, sa harap ng kanilang maruruming mga gawain. Walang sino man ang dapat nasa loob ng tolda ng pagpupulong kapag papasok si Aaron upang gumawa ng pambayad kasalanan sa pinakabanal na lugar, at hanggang sa lumabas siya at matapos ang paggawa ng pambayad kasalanan sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, at para sa lahat ng kapulungan ng Israel. Dapat siyang lumabas sa altar na nasa harapan ni Yahweh at gawin ang pambayad kasalanan para dito, at dapat siyang kumuha ng kaunting dugo ng toro at kaunting dugo ng kambing at ilagay ito sa mga sungay ng altar sa lahat ng palibot. Dapat niyang wisikan ng kaunting dugo ang ibabaw nito gamit ang kanyang daliri ng 7 beses upang malinisan ito at may alay ito kay Yahweh, palayo mula sa maruming mga gawain ng mga tao ng Israel. Kapag natapos na niya ang pagbabayad kasalanan para sa pinakabanal na lugar, ang tolda ng pagpupulong, ang altar, dapat niyang ipakita ang buhay na kambing. Kailangang ay patong ni Aaron ang kanyang 2 kamay sa ulo ng buhay na kambing at ipagtapat sa kanya ang lahat ng kasamaan ng mga tao sa Israel, lahat ng kanilang paghihimagsik, at lahat ng kanilang mga kasalanan. Pagkatapos ay dapat niyang ilagay ang pagkakasalang iyon sa ulo ng kambing at ipadala ang kambing sa pangangalaga ng isang tao na handang akayin ang kambing sa ilang. Dapat dalhing mag-isa ng kambing ang kasalanan ng mga tao patungo sa isang liblib na lugar. Doon sa ilang, dapat pakawalan ng tao ang kambing. Pagkatapos ay dapat bumalik si Aaron sa tolda ng pagpupulong at habarin ang linong mga damit na kanyang isinuot bago pumunta sa pinakabanal na lugar, at kailangan niyang iwanan ang mga damit na iyon doon. Kailangan niyang paliguan ang kanyang katawan sa tubig sa isang banal na lugar, at magbihis ng kanyang pangkaraniwang kasuutan, pagkatapos ay kailangan niyang lumabas at ialay ang kanyang handog na susunugin at ang handog na susunugin para sa mga tao, at sa ganitong paraan ay makagawa ng pambayad kasalanan sa kanyang sarili at para sa mga tao. Dapat niyang sunugin ang taba ng handog ng kasalanan sa altar. Ang lalaking nagpalaya sa kambing na pakakawalan ay kailangang labhan ang kanyang mga damit at paliguan ang kanyang katawan sa tubig. Pagkatapos niyon, maaari na siyang bumalik sa kampo. Ang toro para sa handog sa kasalanan at ang kambing para sa handog ng kasalanan, na ang dugo nito ay dinala sa loob para gawing pambayad kasalanan sa banal na lugar, ay dapat dalhin sa labas ng kampo. Doon kailangan nilang sunugin ang kanilang mga balat, laman, at dumi nito. Kailangang labhan ng taong nagsunog ng mga bahaging iyon ang kanyang mga damit at paliguan ang kanyang katawan sa tubig, pagkatapos niyon, maaari na siyang bumalik sa kampo. Palaging magiging isang tuntunin ito para sa inyo na sa ika-7 buwan, sa ika-10 araw ng buwan, dapat niyong magpakumbaba at walang gagawing trabaho, maski isang katutubo o isang dayuhan na namumuhay sa inyo. Dahil ang araw na ito ang pambayad kasalanan na gagawin para sa inyo, para kayo ay malinisan mula sa lahat ng inyong mga kasalanan nang sa gayon kayo ay maging malinis sa harapan ni Yahweh. Ito ay isang dakilang araw ng pamamahinga para sa inyo, at kailangan ninyong magpakumbaba sa inyong mga sarili at walang gagawing trabaho. Ito ay palaging magiging isang tuntunin sa inyo. Ang punong pari, ang isang papahiran at itatalagang maging punong pari sa lugar ng kanyang ama, ay kailangang gawin ang pambayad kasalanan nito at isusuot ang linong mga damit, iyon ay, ang banal na mga damit. Kailangan niyang gumawa ng pambayad kasalanan para sa pinakabanal na lugar, kailangan niyang gumawa ng pambayad kasalanan para sa tolda ng pagpupulong at para sa altar,
at kailangan niyang gumawa ng pambayad kasalanan para sa mga pari at para sa lahat ng mga tao ng kapulungan. Ito ay palaging magiging isang tuntunin para sa inyo, para gawing pambayad kasalanan para sa mga tao ng Israel nang dahil sa lahat ng kanilang mga kasalanan, isang beses sa bawat taon. At ginawa ito gaya ng utos ni Yahweh kay Moises. Bagong tipan. Mark 13:32-37, Mark 14:1-16. Ngunit patungkol sa araw o sa oras na iyon, walang sino man ang nakakaalam, maging ang mga anghel sa langit o maging ang anak, tanging ang Ama lamang. Maging handa kayo, magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung sa anong oras ito. Katulad ito ng isang lalaking naglakbay, umalis siya sa bahay niya at ipinagkatiwala sa kanyang mga lingkod ang pamamahala sa kanyang bahay, ang bawat isa ay may kani-kanyang gawain. At inutusan niya ang tagapagbantay na manatiling gising. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan uuwi ang amo ng tahanan, maaaring sa gabi, sa haitang gabi, kapag tumilaw kang tandang, o sa umaga. Kung bigla siyang dumating, huwag ninyong hayaan na madatnan niya kayong natutulog. Kung ano ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, magbantay kayo. 2 araw pa bago ang Pasko at ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa. Nag-iisip ang mga punong pari at ang mga eskriba kung paano nila patagang madakip si Jesus at pagkatapos ay papatayin. Sapagkat sinasabi nila, hindi sa panahon ng pista, sa gayon hindi magkaroon ng kaguluhan ang mga tao. Nang si Jesus ay nasa Bethania sa bahay ni Simon na ketungin, habang nakasandal siya sa mesa, isang babae ang pumunta sa kanya na mayroong dalang alabastrong sisidlan na may lamang napakamahal na likido na purong nardo. Binasag niya ito at ibinuhos ang laman sa kanyang ulo. Ngunit may ilang nagalit. Nag-usap-usap ang bawat isa at sinabi, ano ang dahilan sa pag-aaksayang ito? Ang pabangong ito ay maaaring ipagbili ng higit pa sa 300 denaryo at maibigay sa mga mahihirap. At sinasaway nila siya. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Ginawa niya ang isang magandang bagay para sa akin. Nasa inyo lagi ang mga mahihirap, at kung gugustuhin ninyo, matutulungan ninyo sila, ngunit hindi ninyo ako laging kasama. Ginawa niya ang kanyang makakaya, pinahiran niya ang aking katawan para sa paglilibing sa akin. Totoo ang sinasabi ko sa inyo, saan man may hayag ang mabuting balita sa buong mundo, ang ginawa ng babaeng ito ay pag-uusapan bilang alaala sa kanya. Pagkatapos, pumunta sa mga pangulong pari si Judas Iscariote, isa sa 12 upang ibigay si Jesus sa kanila. Nang marinig ito ng mga punong pari, nasiyahan sila at nangakong bigyan siya ng pera. Nagsimula siyang maghanap ng pagkakataon upang maibigay si Jesus sa kanila. Sa unang araw ng tinapay na walang pampaalsa, nang naghandog sila ng batang tupa alang-alang sa Pasko, sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, saan mo kami nais pumunta upang maghanda ng hapunan alang-alang sa Pasko? Ipinadala niya ang 2 sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa lungsod, at isang lalaki na may dalang tubig na nakalagay sa pitsyel ang sasalubong sa inyo. Sundan ninyo siya. Sundan ninyo siya kung saang bahay siya papasok at sabihin sa may-ari ng bahay na iyon, ipinapatanong ng guro, nasaan ang aking silid na aking kakainan sa Pasko kasama ang aking mga alagad? Ipapakita niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na kumpleto ang kagamitan na nakahanda na. Gawin ninyo ang mga paghahanda para sa atin doon. Umalis ang mga alagad at pumunta sa lungsod, natagpuan nila ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang hapunan alang-alang sa Pasko. Mga awit, Psalm 31 is the 1-8. Sa iyo, Yahweh, kumukubli ako, huwag mo akong hayaan na mapahiya. Iligtas mo ako sa iyong katuwiran. Makinig ka sa akin, sagipin mo ako agad, ikaw ang aking maging bato ng kanlungan, isang matibay na tanggulan para iligtas ako.
Dahil ikaw ang aking bato at aking tanggulan, alang-alang sa iyong pangalan, gabayan at patnubayan mo ako. Kunin mo ako sa lambat na kanilang ikinubli para sa akin, dahil ikaw ang aking kanlungan. Ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay ang aking espiritu, ubusin mo ako, Yahweh, Diyos ng katapatan. Kinamumuhian ko ang mga naglilingkod sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan, pero nagtitiwala ako kay Yahweh. Matutuwa ako at magagalit sa iyong katapatan sa tipan, dahil nakita mo ang aking kapighatian, alam mo ang pagkabalisa ng aking kaluluwa. Hindi mo ako isinuko sa aking mga kaaway. Inilagay mo ang aking mga paa sa isang malawak na lugar. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa gabay na natatagpuan namin sa iyong salita. Habang kami ay nagmumuni-muni sa mga batas ng Levitiko, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng kadalisayan at ng mga sakripisyong inialay para sa pagbabayad sala, na nagpapaalala sa amin ng pinakadakilang sakripisyo ng iyong anak. Sa pagkamadali ng mga turo ni Marcos, naway manatili kaming mapagbantay at handa para sa pagdating ng iyong kaharian, na namumuhay sa bawat araw ng may tapat na paglilingkod. Natatagpuan namin ang aliw sa Awit Kapitulo 31, na nagtitiwala sa iyong matibay na pag-ibig bilang aming kanlungan at lakas. Takpan mo kami ng iyong awa at biyaya. Amen.